Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan kahit saan man po kayo naroroon, no? I wish you well. Okay, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is sa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong pinag-usapan na ay huwag po niyong maituring isang legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron kayong compelling issues, abay pinaka-the best na ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Okay, maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, ay sa mga nanonood po na hindi pa nakapag-subscribe and if you find our videos interesting and informative, no? Ay kung hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po yung subscribe, shares, and like buttons po natin. Alam ba ninyo kasi, ayon sa datos ng YouTube, more than 60% po ng nanonood sa atin ay hindi po subscribers, no? So kung wala naman pong mawawala sa inyo, ay pakisuyo na po, pakisubscribe, pakiclick ang subscribe, shares, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell, para pag may updates po tayo, ay you will be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Sabi nga natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. And of course, request ko rin po sa inyo na matulungan po ninyo ang inyong lingkod na ma-reach po natin ang ating minimiti na magkaroon tayo ng 1 million subscribers, no? Bago man lang sana, no? Matapos ang taon na ito sa inyo pong tulong. At makakamit lang natin po yan kung i-share and like ninyo lagi yung ating mga videos at mapa-share ninyo sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala o sino man dyan, no, na palagay ninyo o kaibigan ninyo na may magbe-benefits po siya o may kinalaman, no, sa kanyang usapin ang ating na pag-usapan, no, sa ating mga videos. Okay? At sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat. And then, pwede din po pang makadagdag ng hiram po sa inyong oras, ipinupumot ko lang po yung ating libro, no? So, ito po ating libro na sinulat po na inyong lingkod. If you have copies of this book, no, sa inyong bahay, sa inyong workplaces, ay malaking bagay po, no? Hindi naman kailangan po na maging lawyer po kayo, no? Lalo na po, no, itong legal handbook, a daily companion for all. So, that means kahit na hindi kayo lawyer, this book could be your useful materials po sa inyong bahay at sa inyong workplaces po ninyo. Ito pong legal handbook, no? Ito po ay extract ng mga batas na may kinalaman po sa buhay po natin. From the time na tayo pinaglihi ng magulang natin hanggang sa tayo nagkaroon ng pamilya, nag-asawa, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng issue sa support, no? Lupa, mana, ay nandito po, no, regarding sa titulo, tax declaration certificate, pagpatitulo ng lupa, nandito po sa legal handbook na ito. So very very useful po kung meron kayong copy nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Of course, ito din pong ating handbook on the Bill of Rights, no, kung saan nandito po yung usapin sa arrest, no, warrantless arrest, no, at saka search and seizure na kung saan ay pwedeng yung ating mga properties ay pwede pong masubject to search and seizure, no, ng ating pamahalaan, no, in the exercise of their tinatawag nating police power. At mayroon ding halimbawa pang isang tao ay under custodial investigation dahil hinuli ng law enforcement agency, no, ay meron silang ano bang karapatan ng isang tao, no, under custodial investigation. Okay? So kung meron kayong copy nito, napaka-helpful nito. And of course, meron dito din usapin tungkol sa cyber warrant na kung saan because of itong trends po natin ngayon, at meron tayong digital age na po tayo ngayon na kung saan yung ating po mga electronic gadgets, computers, mobile po natin, tablets ay nagagamit po sa krimen. Ay maging cybercrime kung tawagin po yan. And pwede po mag-issue ang korte ng cyber warrant upang sa ganun, yung ating po mga electronic gadgets ay makumpiska and subjected to tinatawag nating forensic examination among others. Okay? Maraming salamat. And of course, yung labor laws po natin, no,
sa mga HR practitioners, no? This book is handy reference materials, no? Sa inyong pang-araw-araw na gawain in dealing and handling of employees. Okay, maraming salamat. Of course, ganun din po sa corporate law annotated, no? Sa mga corporate practitioners po natin, no? This book could be very handy reference materials, no? Sa ating practice po natin. Okay? Of course, no, sa mga panyeros panyeres po natin, no? Kung wala pa kayong copy ng CIPRA, the Code of Professional Responsibilities and Accountability, kumuha na po kayo ng copy ninyo, no? You can order din po sa Central Books. Sa lahat po mga librong ito po, no, mga hardbound po ito, okay? Paki-screenshot po if you're interested at paki-scan, no? So that you will be guided doon sa website po ng ating publisher, no? Yung Central Books. The home of, sabi nga na, the home of the best legal minds po dito sa ating bansa. Okay, maraming salamat. Okay, punta na po dito tayo sa ating discussion. Okay, ang ating pong tatalakay, no, sa ating episode nito ay sulat po natin ng ang sender po niya ay tawagin natin ay si Gameplay daw po siya, si Gameplay. Tawagin natin si Gameplay. Okay. Sabi dito sa sulat niya, Attorney, paano po paglubog sa utang? Kasi po yung lupa namin, ipapangalan na daw po sa 3. Dahil 3 naman nang po ang years. Okay? So, and then, pero balak ng isa, ang kuya ko, dahil wala daw siyang asawa dahil sa isang bading, no? Sa kanya daw ipangalan yung titulo. Pero nag-alala po kami kasi mahilig po siyang mangutang. Baka po pag sa kanya nakapangalan yung titulo ay baka maisanla o maibenta niya, paano na po kami? Okay? May karapatan ba? May karapatan ba siya dahil bading nga siya ay hindi siya pwedeng mag-asawa, kaya dapat daw ay sa kanya na ipangalan yung titulo ng lupa. Okay? Una, ay wala po tayong batas na porke ang isang tao, isang tagapagmana ay halimbawa panganay, bunso o bading, no? Wala naman po tayong prejudice po, no, sa mga third sex po natin, wala namang problema po 'yon, pero regardless kasi po ano mang kasarian ng isang tagapagmana, whether babae man sila, lalaki o bading man sila, okay? May asawa man sila o wala. Ang batas po ay simple lang. Basta ikaw ay compulsory heirs, equal sharing po yan, okay? Hindi pwede na isa ay, di ba yung kaugalian natin sa probinsya natin, sinauna pa, na kung saan, ang magulang natin ay merong preference siya sa kanyang anak. O dito natin ipangalan sa kay bunso, o di ba? O sa panganay, no? O kaya dito sa paggitna, okay? Yan po ay hindi po tamang paniniwala o practice po yan. Maliwanag po sabi ng batas, equal sharing po. Ngayon, dapat lang tama yung inyong unang imong kahi na ipapangalan dapat sa 3 yan. Okay? Kasi kung 3 kayo magkapatid, dapat ay 3 ninyo. Kayong 3 ay nasa titulo. Ngayon, para ma-resolve yung issue, okay, na kung saan yung isang kapatid ninyo gusto ipangalan sa kanya yung titulo, abay dapat magkaroon kayo ng partition na kung saan nag-agree kayo bilang mga heirs, no? Assuming nagkaroon kayo ng extrajudicial settlement, may partition kayo na i-subdivide na ninyo into 3 lots ang namanan ninyong property para magkaroon kayo ng bawat isa ng separate na subdivision and lot plan na kung saan ay maihiwalay sa kabuuan ang 1/3 na 1/3, no, bawat isa sa inyo doon sa lupa. Ngayon, kung gusto nung isa sa kapatid ninyo na isanla yung kanyang share o ibenta niya, at least hindi kasama ang inyong share. So wala pong basihan na ang gusto ninyong kapatid porque siya ay bading siya, hindi siya nag-asawa, ay sa kanya na ipapangalan. Ay wala pong ganun. Okay? Ngayon, siguro maaaring ibig sabihin nito ito ay speculation ko lang, kaya gusto siguro ipangalan sa kanya kasi
wala siyang asawa, ibig sabihin ay mapipreserve yung ownership ng property sa kanya lang. Ay hindi naman po ganun po ang intention po ng batas. Okay? Kaya mana, lahat ay makikinabang because ang mga heirs ay maituturing ng mga co-owners sila. So, hindi pwede mapagkaitan ang sinuman sa mga compulsory heirs ng parte ng kanilang mana. Okay? So, hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.